What's up mga kamani magnet? Naririto naman tayo para sa 13 malas sa bahay mo. Ang una sa listahan ay ang pagtatabi ng faucet at ng refrigerator at oven. Elemento ng tubig at elemento ng apoy ay hindi dapat pagtabihin, pagpatungin sapagkat ito ay magdudulot ng stagnant na karir sa buhay. Ang mga success mo sa buhay ay hihinto or di naman kaya ay mauudlot, kaya't huwag pagdikitin o pagtabihin ang elemento ng tubig at elemento ng apoy. Pangalawa sa listahan na nagdudulot ng kamalasan ay kapag ang main door mo, pagbukas nito ay kitang-kita ang higaan o kaya naman ang tulugan. Mas mainam na hindi ito direktang nakatapat sa main door sapagkat pag-flow ng positive energy ay maaring hindi umikot sa loob ng buong tahanan. Kapag negative energy naman ang pumasok sa pintuan, agarang tatama sa mga taong natutulog sa kwarto na yan. Kaya mas mainam na lagyan mo yan ng divider o harang para hindi pasukan ng negatibong enerhiya. Isa pang malas na sinasabing hindi maganda sa uri ng kitchen ang L-shape. Kung papansinin, ang L-shape na yan ay may sulok. Anumang elemento na may mga sulok o corner ay nagdudulot ng paghinto ng swerte. Kaya naman kahit abundance ang meron sa kusina, ang abundance of prosperity ay hihinto at magiging sagabal ang pagdaloy ng flow ng positive chi sa loob ng bahay kung ang kitchen nyo ay PL-shape. Mas mainam na diretso lamang o walang sulok para hindi makapagdulot ito ng anumang kamalasan sa buhay mo. Huwag mo ring hahayaan na sa tapat ng higaan mo ay may malaking bagay na nakapatong dito na para bagang magiging bigat sa buhay mo na habang ikaw ay nakahiga dyan, may bigat sa harapan mo. Ang bigat na to ay maaaring makapagbigay sa iyo ng sagabal sa pag-unlad at pag-asenso na para bagang kahit anong pagsusumikap mo ay ang bigat-bigat ng daloy ng swerte sa buhay mo. Yung pala, may mga bagay na nasa harapan ng higaan mo kung saan maaaring mag-block ng swerte sa buhay mo. Isa pang bagay sa dining area na hindi dapat na idinidikit ang mga lamesa na kainan sa pader. Mas mainam kasi na nakakapag-flow ang positive energy paikot sa kainan na yan. Pero kung ito ay nakadikit sa pader, meron na siyang block na tinatawag. Nabablock na ang pasok at pag-flow ng positive energy. At kapag nablock na ang pag-flow ng positibong enerhiya, mabablock na rin ang pasok ng kaswertihan sa buhay mo. Kaya huwag mong hayaan ganito ang pwesto ng kainan mo. Sa loob naman ng kwarto, mas mainam na ang kama mo ay nakasandal sa pader at hindi sa bintana. Ang flow kasi ng enerhiya na maaaring pumasok sa bintana na yan ay negative energy. Paano na lang kung negative energy ang pumasok sa bintana na yan? Ito'y agarang tatama sa mga taong nakahiga sa kama na yan. At kapag tumama ang negative energy, negative din ang mangyayari sa iyong buhay. Pagdating naman sa inyong banyo, huwag mong hahayaan na pagbukas ng banyo mo, inidoro agad ang mabubungaran mo. Pinaplush mo dito ang dumi ng tao. May tubig at ang tubig ay elemento ng pera. Para bagang pinaplush mo na rin ang pera na papasok sa buhay mo. Kaya huwag mong hahayaan na ganito ang pwesto ng banyo o CR mo. Para sa ganun, hindi rin pumasok ang kamalasan sa buhay mo at manatili at magstay ang swerte sa buhay mo. Pagdating naman sa orasan sa tahanan mo, tiyakin mong orasan na yan ay gumagana at hindi sira o humihinto. Kapag kasi ang orasan sa loob ng bahay ay humihinto, ito rin magbibigay ng stagnant o paghinto ng success sa buhay mo. Parang kahit anong pagsusumikap mo, hindi ka mag-grow, hindi ka magiging successful, ma-promote sa trabaho. Kaya't iwasan mo ang mga orasan na sira, kung sira, ipaayos agad. Ang mga kusina ay hindi dapat agarang nabubungaran pagbukas mo ng main door mo.
Hindi mainam na kusina agad. Mas mainam kasi na ang pagbukas mo ng main door living area at hindi kitchen na mabungaran para hindi elemento ng apoy ang bubungad sa pintuan. Pag fire element kasi ang bumungad sa pintuan, magkakaroon ng madalas na pag-aaway sa tahanan mo. Ang pag-aaway na to ay mas magiging matindi kung ang kusina niyan ay madalas mong ginagamit na nagkukos ng fire element sa buong kabahayan kaya nagkakaroon ng pag-aaway. Pagdating naman sa hagdanan, huwag mong hahayaan na pagbaba mo ng hagdanan ay may salamin sa harapan nito kung saan kitang-kita ang yabag ng mga paa mo habang umaakyat at bumababa ka sa hagdanan mo. Ang magiging resulta nito ay pagkakasakit sa miyembro ng pamilya, pagkaubos ng pera, dahil sa pagkakasakit na yan. Kaya't kung may salamin sa ilalim ng hagdanan, mas mainam na ipwesto mo to sa lugar kung saan hindi makikita ang yabag ng mga paa mo habang bumababa at umaakit sa hagdanan para hindi ka magkasakit o maubusan ng kaperahan. Pagdating naman sa pintuan, huwag mong hahayaan na ang mga pintuan ay magkakatapat sa loob ng tahanan. Ang magkakatapat na pintuan ay sinasabing lagus-lagusan. At kapag lagus-lagusan ng mga pintuan, pagpasok ng swerte ay agaran din itong lalabas ng iyong tahanan. Hindi mag-stay sa iyong buhay. Kaya't kung ayaw mo ng ganitong sistema, iwasan mo ang ganitong pintuan. Pagdating naman sa kulay ng tahanan, huwag mong hahayaan na ang kabahayan ay nababalutan ng kulay red. Maswerte ang kulay red pero limitahan mo lang. Ngunit kung ang lahat ng mga bagay na ginagamit ay kulay pula, magkakaroon ng mainiting ulo sa tahanan na magkukos ng pag-aaway-away. Ang enerhiya kasi ng pula ay nagpapalakas ng enerhiya. Nagiging active ang mga tao kung saan mas madalas nagiinit ang ulo nila at nagiging cause ng pag-aaway sa loob ng bahay nyo. Iwasan mo rin ang paglalagay ng TV sa loob ng iyong kwarto. Ang kwarto ay lugar ng pahingahan at hindi ng entertainment. Kapag merong TV nito ay naguubos ng enerhiya kung saan paggising mo sa umaga ay wala ka ng lakas para bumangon at magsimula para sa maghapon. Ang pagkaubos ng enerhiya ay pagbibigay din ng negatibong resulta at magmadalas negatibo ang resulta, kamalasan ang dulot at dala niyan sa buhay mo. Kaya't mas mainam na iwasan ito.